May ituturo akong mga chat sa inyo. Sana, ready ba kayo? Sasabihin ko DPWH, sasabihin nyo corrupt. Tapos babalik na rin natin. Okay? Tapos, lahat ng sangkot, dapat managot. Ready po ba tayo? Ready po ba natin taasan ang energy ng nagkakaisang taong bayan? Yes! DPWH! Corrupt! DPWH! DPWH! Corrupt! DPWH! Lahat ng sangkot! Dapat managot! Isang taas kamaong pagpupugay po sa lahat ng mga nagkakaisang mga sektor ng Negros, ng Bacolod, tumitindig para sa kinabukasan na hindi na puro mga sangkot sa korupsyon ang may hawak kung hindi ang taong bayan. Taas kamay ng lahat ng kabataan! Taas kamay ang lahat ng kababaihan! Ng taong simbahan! Ng lahat ng naniniwala sa climate action! Ng naniniwala na dapat lahat ng sangkot dapat managot! Andito tayong lahat sa kaarawan ni Andres Bonifacio. In a day similar like this, imagine niyo 1800s din. Mainit, pero ang pagkakaiba ay mapanupil ang gobyerno ng mga Kastila. Ang mga pesante, ang mga manggagawa, lahat sila araw-araw na lang kumakayod, wala namang nakikita ang pagbabago. Kita niyo niya ang kataas-taasang, kagalang-galang katipunan ng anak ng bayan dahil hindi na pwede ang isang gobyerno na pilit na lang hawak ng mga kurakot, ginagamit yung ating mga labor, yung ating mga paghihirap para lang nagpapakasasa sila sa yaman. Centuries have passed. Mapanupil pa rin ba ang gobyerno? Hanggang ngayon ba mahirap pa rin ang buhay ng mamamayang Pilipino? Hanggang ngayon ramdam pa rin natin ang mga paghihirap ng magsasaka, manggagawa, mangingisda, kabataan, kababaihan at iba pa. Ang mga magsasaka natin kailangang makipagkumpetensya sa mas mabababang presyo ng palay sa ibang bansa. Ang ending, gutom ang ating mga magsasaka. Trigger warning, may nagsasabi, may mga nagpapatiwakal, suicide dahil sa hirap ng buhay. Ang mga isda natin, nakikipagkumpetensya sa commercial fishing vessels, sa fish na ini-import sa ibang bansa dahil kulang sa suporta dito sa ating Pilipinas. Ang mga manggagawa natin, napakakirampot ng minimum wage. Ang mga kabataan, kailangang libo-libo ang nilalabas para magkaroon ng pag-aaral. Pagka-graduate, ilalabas sa bansa dahil walang trabaho sa Pilipinas. Hindi ito ang kinabukasan na gusto natin. Gusto natin ng kinabukasan na ang batayang serbisyong panlipunan may pondo, na hindi tayo nanlilimos sa ating mga kongresista ng guarantee letter para lang may pangsagot sa gamot. Gusto natin ng mga oportunidad na maayos at hindi na papuwersa lang tayo maging underemployed dahil walang oportunidad. Pero anong nakikita natin? Yung pera na dapat napupunta sa serbisyo, napupunta sa bulsa ng mga kurakot. Tama ba yun? Kita natin ngayon, sabi nila, the Philippines is the most vulnerable country to disasters. Ibig sabihin, sa buong mundo, ang mga Pilipino ang pinaka-naghihirap kung may kalamidad, kung may bagyo, kung may unos. Pero tayo ba ang pinakahanda? Tayo ba ang pinaka-dinidilubyo? Bakit? Ang flood control projects na naka-climate change expenditure daw yan, goes pala
Substandard pala. Ibig sabihin, pangit ang disenyo niya para lang masabing nandyan. Pero ang katotohanan, pinapabayaan po tayo mga kababayan para ang mga political dynasties makakapagtayo ng mga mansyon, makakapagbili ng luxury goods, ng luxury cars, habang tayo isang tuka kada araw, habang tayo nagugutom dahil walang pambili. Karamihan sa atin, walang sariling bahay, inuupahan pa, nangungutang paulit-ulit para lang mabuhay. Katanggap-tanggap po ba sa inyo yon, mga kababayan? Gusto natin ng isang klaseng lipunan na ang mga kalayaan natin, ang mga pangangailangan natin, sinasagot. Pero anong klaseng lipunan ang narito tayo? Ang lipunan natin, punong-puno ng mga naghari-harian, kada rehiyon, meron na lang. At sila din ang pinaka may malaking kickbacks sa flood control projects, sa road widening, sa kung anong infrastructure, para ang ending, sila ang nasa kapangyarihan at tayo nandito na lang sa laylayan. Mga kababayan, tama na, sobra na, kailangan na ng tunay na pagbabago. Kaya po, nandito tayong lahat kasi ang simula ng pagkakaroon ng tunay na pagbabago, lahat ng sangkot dapat managot. Lahat ng korap, pangalanan, kasuhan, ikulong. At ang mga sangkot, kahit mga maliliit hanggang sa Malacanang, dapat nating pangalanan, dapat nating panagutin. Kaya nga po, nagsisimula na ang conversation. Meron nang nagsasabi, kailangan na mag-resign ni President Marcos Jr. Bakit? Dahil sabi ni Representative Zaldico, na hindi ko po kaano-ano, ika-clarify ko lang, sabi niya, may 100 billion pesos daw in kickback na kinukuha si President Marcos Jr. mismo. Meron ding kickback na nakukuha ang kanyang mga kamag-anak, namely, may Speaker Martin Romualdez, ang kanyang anak ni Congressman Sandro Marcos, kada taon 5 billion pesos in allocables ang nakukuha. Habang tayo, hindi pa nga natin kaya yung 500 pesos pang Noche Buena. Tama po ba yan? Hanggang ngayon, si VP Sara Duterte hindi pa rin sinasagot kung saan napunta ang confidential and intelligence funds. 125 million pesos in 11 days. Di nga niya masagot kung saan napunta. Paano pa kaya ang kaban ng taong bayan? Kaya nga po may panawagan na resign sila. Kaya kailangan nating pag-usapan, mga kababayan, kung ano nang gagawin natin sa susunod. Dahil pagkatapos ng resign, anong susunod? Hindi natin hahayaan na may political dynasties pa rin, tama ba? Hindi natin hahayaan na may contractors pa rin, tama ba? Kaya nandiyan, syempre, yung pagpasa natin ng mga legislatura, ng anti-political dynasty bill, ng genuine party list group and nominee bill, ng electoral reforms, etc. Pero yan lang po ay pagtulong sa dapat nating main na gawain. Ang main na gawain natin, mga kasama, magpalakas tayo. Ano ba ang mapapanagot sa mga sangkot sa taas? Ano bang magpe-pressure sa kanilang mag-resign? Ano bang magpe-pressure na may tunay na panlipunang pagbabago na mangyayari? Kung hindi lang tayo, mga thousands, pero millions ang kumikilos kada buwan para makita yung nagkakaisang lakas ng taong bayan. Kailangan, mga kabataan, sa paaralan, lumabas po tayo. Huwag tayong matakot na lumiban sa klase. Matakot tayong lumiban sa kasaysayan. Sa kababaihan, ang mga pamilya natin ang dehado. Kung tuloy-tuloy lang tayong nasa loob ng bahay, kailangan natin lumabas sa comfort zone. Puntahan ang kalsada. Dito tayo lumaban. Sa ating mga indigenous people, sa climate change activists, hindi pwede na kinakalbo nila
alternatibo. Kaya ba natin yon? Isa pa, kaya ba natin punuin ang plaza ng taong bayan? Ang susunod na tatahakin natin, mga kasama, mga kabataan, ay ang alternatibong deserve natin. Ang alternatibo na ang inuuna ay taong bayan. Kaya nga may usapin ng People's Transition Council. Dahil bago mag-special elections, na nakalagay po lahat yan, may constitutional succession. Pero yung People's Transition Council, extra step natin yan. Para kung may susunod na step, hindi naiiwan ang taong bayan. Dahil nakita natin yung centuries na iniiwan ang taong bayan. Kastila na lang, Amerikano na lang, political dynasties na lang. Hindi na pwede. Ang susunod, pagkatapos ng malawakang skandal ng corruption na ito, hindi na dapat magkakaroon ng ganito pa sa susunod na 10 years down the line. Dapat wala ng President Estrada, dapat wala ng pork barrel. At ang gagawa nun tayo po, kung magpaparami tayo mag-aaral, lahat tayo magpupusisi, lahat tayo magko-commit sa tama at totoong pagbabago. Kaya ba natin yon, mga kababayan? Kaya ba natin panagutin ang lahat ng sangkot hanggang sa tuktok? Kaya ba natin, mga kabataan, ipaglaban ang kinabukasan natin? Mga kababayan, ang diwa ni Andres Bonifacio nandito ngayon. Ang diwa niya na umangklas sa mapanupil na gobyerno ng Kastila, kaya rin natin na makawala sa mapanupil na gobyerno ng mga political dynasties, ng mga naghahari-harian, ni President Marcos Jr., ni VP Sara Duterte, at ng iilan na lamang. Tayo, mga magsasaka, manggagawa, kabataan, ang dapat na magmana ng kinabukasan natin. At so tama na yung mga peking flood control projects, yung mga infrastructure kickbacks. Ang budget ng taong bayan dapat nasa batayang serbisyong panlipunan, ang kapangyarihan dapat nasa mga sektor, ang demands natin ang dapat priority at hindi ang binabackside. Kaya naman, atin ulit isigaw kung ano